kang lolo kini, senyor kang lola kini, senyor kang tatay kini, senyor kang nanay kini. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad ko, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection, Viva Pit Senior. So ngayon po ay sineselebrate ang ating Santo Niño, kapiestahan sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa Cebu, sa Tondo, diba? At sa iba-ibang parte pa kung saan ay mga parokya o Santo Niño ang kanilang sakop. Kung maalala nyo, last December lang, sinelebrate natin, di ba? Itong Kapaskuhan o itong mismong Baby Jesus. Sinelebrate natin yan, naging abala ang mga tao at yun, nakaraos ang Pasko. Pero ngayon, sineselebrate na natin ang Santo Niño. So, ano bang napansin nyo? Diba? Baby Jesus pareho ito, diba? Ito, Santo Niño. So, kung napansin nyo, itong Santo Niño na ating pinagdiriwang ngayon, lalo na sa ating mga Katoliko, diba? Ay lumalaki na siya. Sa gospel kasi natin ngayon, 12 years old na. Ibig sabihin, grade 6 siya. Kung susundin sa panahon natin to papuntang first year high school na siya. So, may isip na talaga. So, ngayon, dahil nga ito nga si Papa Jesus ay lumalaki na, unti-unti nang lumalawak o lumalago ang kanyang karunungan na galing sa Diyos. Kumbaga, tayong mga tao, saan ba tayo lumalago sa ating buhay? O baka naman paatras ka, di ba? Imbis na lumalawak din ang iyong kaalaman sa buhay para matuto, paano ka pa? Wala ka pa pinagkakatandaan. So, dito talagang ang ginawa ng ating Santo Niño ay talagang yung kanyang wisdom in favor of God ay lumalaki. Kaya nga sabi nga nila, dalawang bagay daw ang ating kailangan malaman. Una, di ba? Yung isinilang tayo dito sa mundong ito. At pangalawa, bakit tayo sinilang? Siyempre, lahat po tayo ay mayroong misyon dito sa mundong ibabaw nito, di ba? Kaya ayon sa ating gospel ngayon, kaya Santo Niño, nakipagmiesta rin sila nung panahon na yon sa Jerusalem. Tapos habang nakipagmiesta sila, nung natapos na silang makipagmiesta, umuwi na sila. Pero yun na nga, pagbalik nila sa bahay nila, nagulat na lang si Mama Mary at saka si San Jose na wala itong si Papa Jesus. Diba? Hinahanap nila. Alala sila. 3 araw na nilang hinahanap. Siyempre, pag bata na wala, di ba? Talagang mag-aalala ka talaga. Dahil siyempre, hindi mo alam kung ano na ang nangyari, di ba? Kaya, nung makita nila, nandun sa loob ng templo, nakikipag-usap sa mga dalubhasa sa simbahan. At ang kanyang sagot, sabi sa Lucas, chapter 2, verse 49, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama? So, mula noon, di ba, talagang nagulat at namangha yung mga taong nakikinig sa kanya dahil nga napakarunong
na bata, di ba? So, dahil doon, yun ang mission niya. Kumbaga, alam niya ang mission niya na pinadala siya ng ating Amang nasa langit at talagang kailangan niyang ipangaral ito. Di ba? So, madalas kasi sa atin, minsan, habang lumalaki tayo, minsan hindi naman tayo productive. Wala naman tayong nagagawa. Yung iba, tambay pa, di ba? Pero dito, ang baby Jesus ay talagang gumagaling. Lumalawak ang kanyang kagalingan. So, kagaya sa ating sa mga kanya-kanya pamilya, ano nga ba yung mission natin, di ba? Yung pamilya mo ba, saan mo ba yung dinadala? Lalo na yung mga anak mo, dinadala mo ba yun sa simbahan? O wala ka lang pakialam, di ba? Kahit saan-saan na lang, hindi mo yan ginagathered. So, yun po, malinaw na ang ating mission, di ba? Kahit ano ka pa, kung halimbawa, sa akin, halimbawa, ang devotion ko o yung call ko ay magkapamilya, meron naman mga pare, di ba? May mga pastor, may mga madre, at kung ano-ano pang mga devotion. So, ang importante dito ay yung alam mo, di ba? Alam mo kung ano talaga yung mission mo sa buhay. Kaya nga talagang dito sa atin ay pinagdiriwang ang Santo Niño. Ito yung epekto sa ating buhay. Kaya nga kahit ang ating Santo Papa ay talagang binabati tayo. Ang sabi niya sa kanyang message, may the Santo Niño continue to the Philippines. Continue to bless the Philippines and may He sustain the nation in their vocation to be witnesses and the missionaries of the joy of the gospel in Asia and in the whole world. Kasi tayo lang po talaga ang meron Santo Niño. Sa ibang bansa, wala. Kaya, kumbaga, bless ang Pilipinas dahil majority po sa ating mga Pilipino ay mga Kristiyano po. Mga minority lang yung mga kapatid natin sa Muslim at kung ano-ano pang mga ibang relihiyon. Kaya dito, talagang ang epekto sa ating buhay bilang Kristiyanong Katoliko, di ba? Sa particular din dito sa ating bansa, ay yung matutunayo, di ba? Kagaya ni Kristo na talagang Santo Niño ay lumawak ang kanyang kaalaman na kailangan din natin i-share, di ba? Pagbutihin kung ano man ang mission po natin dito sa buhay. Kailangan alam natin, hindi yung basta nabuhay ka lang, kahit ano lang gawin mo, wala na. So, kailangan po, siyempre, kung galing sa Diyos, kailangan yung may pinupuntahan. Di ba? Yung tama, yung mga ginagawa mo. Bagamat hindi tayo perfecto, siyempre, sikapin po natin na gumaya dito sa Santo Niño na kung saan nga ay napakalaki ng epekto sa ating mga Pilipino at sana nga, di ba, yung kanyang ginawa ay masundan natin na lumawak, lumago, di ba, ang kanyang karunungan in favor of God. Kaya yun po ang lagi natin lagay sa ating puso't isipan. Kaya sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, financial at karamdaman, sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal. Tayo manalangin kay Santo Niño, di ba? Ang ating mga kahilingan para ito ay masagot. Kaya magdasal po tayo. Lord, i-bless po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. At lahat po ng nanonood sa aking vlog, iyong pagkilan. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira na, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagpasensya sa bawat miyembro ng pamilya at pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila. Ganon din po sa financial na kailangan natin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala
ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Yun ang problema pa kung paano iraraos ang kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng itinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Santo Niño o Batang Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. To God all be the glory.